Ryan! Bago natin umpisan ang biggest what if episode natin sa car buying scam modus video na pinalabas ni Raffy Tulfo, brief background muna tayo. Maraming nag-request para i-cover ko ang video na to. Kung paano maiwasan ang ganitong scam modus. Meron tayong sureball effective tips para maiwasan ang ganitong klaseng scam. Habang pinapanood ko yung video, inanalyze ko ano ang kanilang pinakita at kwento. Ngayon, hindi mawala sa isip ko yung isang anggulo na umiikot sa isipan ko. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking sa ganitong sitwasyon. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. So kung ito ang una mong napanood at gusto mong malaman ang greatest what if ng car buying scam modus video, ito ang gist ng kwento. Customer Villalin Lim bumili ng kotse in cash. Yung kotse Ford Everest Sport 2023 mula sa Ford Manila Bay operated by Matterhorn Motor Inc. Ahente Erica Laurente, Jonathan Coral, isang pulis na sa kanya pala tunay nakapangalan ang sasakyan. Ito ang plot twist. Yun pala ang kotse na minamaneho ni Villalin Lim na akala niya ay binili niya in cash ay naka-loan pala sa PS Bank at ang loan ay nakapangalan kay Jonathan Coral. Hindi sila magkakilala. At kung paano to nangyari, base sa kwento ni Villalin, si Erica yung ahente na may asawang pulis, may kilala pang ibang pulis na ang pangalan ay Kalapit. Close daw si Erica at si Kalapit. At si Kalapit naman ang nag-connect kay Erica at kay Jonathan Coral. According kay Villalin, nung nadisgrasya siya, dun pa lang niya nalaman na hindi pala sa kanya nakapangalan ang kotse. At takado daw siya na hindi sa kanya napunta ang police report. Peke rin pala ang ORCR na hawak niya na pinadala daw sa kanya ng Ford. Nag-message daw sa kanya si Coral para sabihin na hindi sa kanya ang sasakyan. Yan ang kwento na lumabas sa episode ni Raffy Tulfo in Action. Ang kwento ni Villalin. Para sa other side of the story, mula sa side ng dealer, malamang, base sa kwento sa video, mukhang non-existent si Villalin Lim para sa kanila hanggang sa nangyari itong incident na nag-report siya. Malamang, ang alam lang ng dealer, ang customer na bumili sa kanila, si Jonathan Coral via auto loan sa PS Bank. At nung na-release ang sasakyan, ang feeling ng dealer nito, safe. Kasi for sure na CI o dumaan sa credit investigation to at na-approve si Jonathan Coral. At by now, dahil 1 year na rin from release, bayad na rin ang dealer from PS Bank. At wala silang ine-expect na ganitong pangyayari. Ngayon, himayin na natin ang mga pinakita at kwento ng scam victim. 3 months daw niya inintay ang sasakyan. December niya nakuha ang sasakyan. 3 times siya nagbayad ng taon ng 2023. August 4, 550k base sa resibo na sulat kamay. November 21, 622k base sa bank deposit slip na siya daw mismo nagdeposit. At November 23, nagbayad daw siya ng 1 million sa Ford pero walang supporting documents. Tapos may resibo, November 28, total 1,622,000. According sa scam victim, dahil na-aksidente siya sometime nung December, hindi sa kanya binigay ang police report. At nalaman na nga lang daw niya dahil nag-PM si Coral sa kanya. According naman kay Coral, may natanggap siyang incident ng car accident mula sa Las Piñas Police Traffic, December 25, 2024, na need to call police station. At ang screenshots mula January 2025, may pictures ng sasakyan at PO ng PS Bank. At ang paliwanag ni Coral kay Idol na para bang biktima lang rin siya dito. Isip niya na simpleng loan accommodation, dawit pala siya sa deceit ng pera o sa term na ginamit ng lawyer na kausap ni Raffy Tulfo, estafa. Ang request na lang ng scam victim, ibalik ang pera niya. Tutal, hindi naman daw sa kanya nakapangalan. At nung tinanong ni Raffy Tulfo ang kanyang chief of staff kung ano ang kanilang tingin na rason o motive sa paggawa nito, ay para daw makuha nila ang proceeds ng loan o magamit ang kotse pang loan. At patulong na lang daw kung pwede itong ipa-deed of donation.
Actually, lahat ng sinabi nila medyo malayo. Hindi naman makukuha ang loan proceeds kasi sa dealer ito ma-account. Hindi rin magagamit as collateral ng kahit sino kasi under loan. At hindi rin pwede ipa-deed of donation kasi di pa naman sa kanya yon. Unless si PS Bank ang magdodonate. Pero bakit naman sila magdodonate? Nung nilatag ko lahat ng info na shinare sa video, ang dami palang red flags. Pero please lang, sana hindi ito totoo. Ito ang ibang angle. Yung pinakamalaking what if. What if kasabwat pala yung nagsumbong at ginamit ngayon ang media para makuha ang innocence at ma-pressure magbayad ang dealer at ang ending na doble nila ang pera nila? Explain ko sa inyo paano at bakit. Una, sa payment. Cash buyer siya, 'di ba? Sinong cash buyer ang magbabayad ng 3 gives? At sinong cash buyer rin ang magbabayad ng 4 months advance? Ang mga cash buyers nagbabayad ng sasakyan on the week of release or kapag malapit na ang release. Isipin mo, nagbayad ka ng August 550k, November ng 1.622M, tapos December pa makukuha ang sasakyan. Questionable, 'di ba? Dagdag ko na lang rin ang normal na benta by cash transaction, reservation amount na usually nasa 10 to 100k, tapos yung balanse pag i-release na. Pero dito, pay in bulk months before release? Weird. Ang total na binayad niya, 2,172,000, pero ang kotse ay 2,124,000 lang. May sobra na 48,000. Sabihin na lang natin na nilibre siya ng LTO registration, edi insurance to, di ba? Asan yung policy niya? At di lang yun, nagbayad siya ng November 21 at 23. Pero ang resibo niya, November 28. So, nagbayad ako ng 1 million. Next week na yun, di ba? Ang sabi niya, siya mismo nagbayad sa cashier ng Ford. Ano yun? 5 days siyang nag-intay doon? Pangalawa, bilang owner ng kotse. December 2023, release ang kanyang sasakyan. At kung ibabase natin sa calendar ng pangyayari, halos 1 year, 1 month na noon nalaman niya na hindi sa kanya, di ba? Ano yun? Never siya nagpa-PMS? Kasi 'di ba, kung nagpa-PMS siya, edi makikita sa system na kaano-ano mo si Jonathan Coral. Pero kung isa nga lang naman siya sa gamit lang ng gamit, hindi nagpapa-maintenance, sige, lusot. Pangatlo, yung aksidente daw niya. Nung nadisgrasya daw siya, hindi daw sa kanya binigay ang police report. Guys, eto, FYI. Kapag na-aksidente ka, ang sinusulat lang sa police report ay ang mga detalye lamang ng pangyayari. Date, time, location, involved vehicles, plate numbers, driver information, description ng accident. Ito, sample. Nakakalungkot man, walang on-the-spot check ng documents kung tunay ba to o sino ang tamang owner. Photocopy lang nga ang required na dala at nagbabase lang rin sila kung anong dala mong dokumento. Kaya sa tingin ko, base sa experience ko, walang rason para hindi ibigay sa kanya. Well, matching naman sila ng statement ni Coral na may natanggap daw siya mula sa Las Piñas Police Traffic na may accident kasama yung sasakyan noong December 25, 2024. At kaya siya nakatanggap ng police report kasi siya ang registered owner ng sasakyan. At dahil daw dito, hinanap at nahanap ni Coral si Villalin. At dito na pinakita ang screenshots ng convo nila. Mag-usap at magkita daw sila. Ngayon, suriin natin ang screenshot na to. May convo na may date na January 13, 2025. Picture ng kotse na gamit ni Villalin, front and back. May bangga ba? Wala sa harap, wala sa likod. Pero kung isipin mo, baka sa side naman yung tama, no? Pero hindi yun eh. Tingnan natin na maigi ulit yung picture. Tingnan mo, saan ang location ng picture? Mukhang bahay, di ba? At take note, ang picture na to ay mula kay Coral. Ano tong pictures na to? Nakapasok siya ng bahay ni Villalin. At eto pang huli, para bumuo ang biggest what if story. Pumunta ang victim kay Raffy Tulfo at ang request niya ay maibalik lang ang pera na dineposit niya sa Ford. Okay. Balik na lang nila yung pera ko since doon naman ako nagbayad sa kanila. Tapos,
Hindi naman nakapangalan sa akin yung sasakyan. Basic lang ng request, 'di ba? Eto, hindi ko alam kung matalas lang talaga mata ko. Pero, tingnan mo ang sticker sa likod ng sasakyan. Ano yan? Sticker ng SWAT yan, di ba? Ibig sabihin ba niyan, may connection rin siya sa pulis? At kung may connection siya dyan, bakit pa siya nagpatulfo? Dapat, diretso na siya nagpa-imbestiga, di ba? At ano nga ba pala ulit ang mga persons of interest dito? At kung paano naman sila kikita dito, base sa purchase order na pinakita nila mula sa PS Bank, nasa 20% ang down payment ng loan or 424,800 ang binayad sa PS Bank. At kung 2.1 million ang pinasok nila, may 1.6 something M pa na floating amount. At dahil naka-manual OR o hindi computerized ang receipt, pwede nilang makuha yung amount na yun kasi walang owner nakatag para dito or pwede nilang basta ipangalan kung sino ang owner. Kaya nakapagbayad pa ng 40K kay Coral. So more or less, 1.6M ang makukuha kapag ma-pull off ang ganitong modus. At kung mapabayad pa nila ang dealer ng buo, plus 2.1 million pa nga. Ito, disclaimer lang naman guys. Ito ay pawang nakita ko lamang base sa pictures at kwento na pinakita sa video ni Raffy Tulfo. At dahil hindi naman natin alam ang kabuuan, lahat ng ito ay isang malaking what if lamang. Para maiwasan ang ganitong scam, gumawa ako ng ganitong video. Hanapin lang sa channel ko. Gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa video na to. Ano sa tingin mo? Comment below. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.